Spy! Wow, spy daw for China laban sa Pilipinas. Tatlong Pilipino nahuli na nag-iispiya laban sa Pilipinas and they're working for China. Grabe talaga, no? Para ma-connect na naman ito sa Duterte or sa pagiging anti-China nila. Panoorin natin, re-reactionan natin at expose natin na mahuhuli natin dito later on ang kasinungalingan nitong ispiya kuno na ito. Distrito Region Essay Writing Contest. Kasi po yung pagkwento ko po sa college, doon po nagsimula. Doon mo nakilala si Harley. Yes po, senior po siya, first year po ako. Simula po noon, tinutulak na po ako ni Harley na sumali sa mga paligsahan, na umattend sa mga conference sa international kasi nakita niya po ang aking potensyal sa pagsusulat. Hanggang sa makagraduate po ako ng kolehiyo, nag-apply po ako as assistant sa Department of National Defense. Pinalad po ako na makapasok. Assistant. Tapos po, nangyari po, nag-post po ako ng story sa social media na picture ng building ng DND na ito na ang magiging aking tahanan. After po nun, ang nangyari po, chinat po ako ni Harley, nangangamusta. Gusto niya po makipagkita sa akin. Kain daw kami, magkape daw. Mangangamusta lang. Hanggang sa dumating yung time na nagkita po kami, nagkamustahan. Niraise niya na po sa akin na, "Uy, Lawrence, kumusta ka na? Kumusta ang trabaho mo dyan sa DND?" Sinabi Kailangan pa niyang mag-post sa DND ay sa social media niya na nasa DND siya para i-chat siya ng ate Harley niya. Pwede naman, meron namang modern na ngayon, Messenger o kung ano man yung WhatsApp. So, parang random, unlikely na ganun yung tema nung kanilang pag-uusap muli. Sabi ko bilang assistant, maraming trabaho, marami papel na iniikot bilang technical assistant. Sa kanya So, technical na assistant. po inopen in discussion na willing daw po ba ako mag-part-time job. In-endorse niya po sa akin ito, isa daw po itong consulting firm. Then nagsusulat daw po siya doon ng mga editorial, opinion editorial. Okay. And naghahanap siya ng mare-recruit sa iba't ibang opisina, ahensya ng gobyerno. Nung una, medyo naging skeptical ako sa So, editorial, tignan natin, editorial daw. Editorial. Tignan natin kung merong trabahong editorial sa DND. Assistant. Kasi sabi niya technical assistant siya eh. So, pag technical assistant ka, trabaho mo is research. Tingnan natin. Ayan. Technical assistant. So, ang trabaho mo ay involves researching and creating technical documentation for defense policies. So, hindi ka po nagsusulat ng editorial. Wala pong editorial dito kasi hindi po social media ito. Hindi po kayo pahayagan. Dito pa lang, medyo kakaiba na. Sige, tuloy natin. usapin sa interes na para pumasok doon. Ngunit nung sinabi niya na mas malaki ang kanyang kinikita doon sa pagpa-part-time niya kaysa sa mismong trabaho niya, doon na ako nagsimulang maging interesado at sumulat na rin. Magkano ba yung inaalok niya sa'yo? Ang una pong alok kasi sa akin, nasa 4 digits po. At 4 digits? ang una niya pong ni-request na isulat ko ay tungkol lang sa akin sarili. Ano yung pangalan ko, ano yung degree, at ano yung trabaho na aking ginagawa ngayon. Nung pinasa ko po iyon, as in pagkapasok ko po sa kanya, nagpadala po agad siya Wow, grabe. About yourself lang, tas may pera ka na. ng pera. Then, ang sabi po ng kanyang boss or handler, natuwa daw po sa way ng aking pagsusulat. Natuwa daw sa pagsusulat about sa talambuhay niya. Nung nakita ko po na ganun kabilis yung pera na bumabalik, sobrang tuwang-tuwa po ako kasi po bilang panganay na nagpapaaral ng 2 pang kapatid. At meron din po akong sakit, nagdadialysis po ako, iniinom po akong gamot. Dyan pa lang sinungaling na. Bakit kanyo?
pumasok daw siya sa DND as technical assistant. Unang-una, isa sa requirements para makapasok ka sa DND regardless kung anong position, anong trabaho yan, fit to work. Nagdadialysis ka? Fit to work ka? Pag magdadialysis ka, kailangan mong umattend ng yung dialysis. And 3 to 4 hours yan. Twice or thrice a day yan. Depende po yan. So, ibig sabihin, you are in a life-sustaining apparatus or equipment that you need to attend your dialysis. Paano ka tatanggapin sa DND? Diyan pa lang, sinungaling na. Sobrang halaga po sa akin ng bawat sentimo na kinikita ko. After po noon, ang mga kasunod na po, nag-request na po sa mga susunod na sulatin si Harley ng mga impormasyon tungkol sa current events. So para siyang naging editorial pahayagan, mamamahayag na. Na rito, yung pumuputok na balita noon na magkakaroon ng destabilization. Nung puntong iyon, natatakot ako na sumulat. Sinabi ko sa kanya, Ate Harley, hindi po ba ako madedehado dito? Nangangamoy editorial pahayagan, journalist siya eh. Hindi po ba ako makukulong dito o kung ano man? Takot na takot po ako. Hindi po siya equivalent doon sa trabaho niya sa DND, technical assistant. Ngunit sa mga salita ni Ate Harley na, ilang taon ko na ginagawa to, magto 2 years na, naging panatag ako. Pwedeng malaman, Lawrence, kung ano yung sinulat mo tungkol sa destabilization. Nung puntong po iyon, gusto pong malaman ng handler na kung ano ang usapin at o kung ano yung thoughts ng DND. Ngunit bilang isang technical na assistant lamang, wala akong maisulat. Doon ko po sinimulang gamitin yung talento ko na magsulat ng mga bagay na mukhang totoo, ngunit hindi. Diyan palang sinungaling ka na. Wala daw siyang maisusulat. Anong position mo? Ayan bilang technical assistant. Ayan technical assistant. Ang trabaho mo ay researching, creating technical documentation for defense policies. Ibig sabihin, marami kang may susulat, marami kang nalalaman dyan. Kasi kayo kasama mo, researcher kayo at technical documentation. So dyan pa lang, nagsisinungaling na siya. Ang mga kasunod po, inaalam po nila kung ano yung mga tinatrabaho kong papel. Isa na po doon ay ang mga usapin tungkol sa local terrorist groups. Nais po nilang malaman yung mga bagay kung ano ang... Langya talaga. Spy for China. Anong pakialam ng China sa local terrorist group? Local terrorist group, which is yung mga rebelde, NPA. Ano ngayon? Ano yung... Grabe talaga. nagaganap sa internal na seguridad ng Pilipinas. Internal? Anong pakialam nila sa internal natin? Kalaunan, mga Ang dami ng problema nila. Problemahin mo muna yung sarili nila. sumusunod, pumuputok ang mga balita tungkol sa politika. Ang politika. Pati politika. Bawat current events na naririnig sa news, gusto po nilang sumulat ako tungkol doon. At sumusulat po ako doon So, hindi ka technical assistant. Isa kang editorial, journalist, mamamahayag, media. as if I am telling this as an insider or knowing what is going on sa usap-usapin sa loob ng DND. Hanggang sa Sa loob ng DND, sabi mo political. Sabi mo yung mga about sa local dumating na po sa punto na gusto na po nilang malaman kung ano po ang plano ng DND tungkol sa West Philippine Sea. Anong sinabi mo doon? Ang mga sinabi ko po doon ay most of the time nasa pampublikong sources sa internet. Pero having itong talent na to na magsulat, ginagawan ko po ito ng paraan upang maipakita. So, ibig mong sabihin, nauuto mo sila na kinukuha mo yung information na binibigay mo sa kanila na nakikita din nila sa internet. Sa handler ni Ate Harley na ito yung iniisip or ito yung sinasabi sa loob
ng department. Ito yung plano, ito yung mangyayari sa susunod. Not necessarily nanggaling sa mga dumadaan sa yung mga kamay na impormasyon o mga No, ma'am. papeles. Kasi ma'am, Mostly the situation as you see it. Tama? yes. Kasi ma'am, ang problema po, hindi po na-assess ni Ate Harley kung ano ba yung posisyon ko sa DND. Ang So, hindi na-assess. So, pinulot ka lang, ganon. Na hindi ka inalam kung meron kang kakayahan makakuha ng classified information kung saan ka man ngayon. nasa isip nila, porket nasa loob ako ng department, alam ko na kung anong totoong kalakaran. So, kumbaga parang mga Oh. essay, itong sinusulat Yes, mo. Ano yung Oh. Ang posisyon mo ay, ulitin ko ulit, ay technical assistant. Ayon sa'yo, yun yung sabi mo. So, anong ginagawa ninyo? Technical documentation. So, ibig sabihin, nahahawakan mo yung mga documentations yan. So, paano sabihin mo na hindi ka na-assess at hindi alam ni yung mga yan kung ano yung ginagawa mo dyan at hindi mo alam kung ano yung hawak mo. Hindi nila alam kung ano yung hawak mo, ganun, hindi ka nila na-assess. But sabi mo technical assistant ka, ibig sabihin may hawak kang mga information. tukdulan na pinasulat sa'yo na sabi mo, ayoko na? Maraming beses na po nangyari sa akin yan before pa man po ako makarealize na tama na. Kasi sa una pa lang po, kada buwan, nanghihingi sila ng papel sa akin kung ano yung Tapos wala kang maibigay. Yung mga binibigay mo, panay chismis, essay type, essay, para kang nasa classroom lang, mag-submit ka ng essay ninyo, ganun. Tapos yung sinasubmit mo, mga ganong type, nandun pa rin sila sa'yo. I mean, binibigyan ka pa rin nila ng pera. Wala kang maibigay na specifics, pero binibigyan ka pa rin ng pera at na-retain ka for 3 years? How do you expect us na maniwala sa'yo? opinion ng DND. Hanggang sa kahit ako napapagalitan ako ni Ate Harley na sinasabi, eto lang ba alam mo? Wala ka bang ma-share? It sounds like siya lang yung taga-dala ng information eh. Parang, ito lang ba alam mo? Wala ka bang, kumbaga, kung sa simpleng example lang yan, inuuto ka na, niloloko-loko ka na, wala talagang maibigay na information. Tapos naniniwala ka pa rin dyan Na for 3 years. dokumento o papel dyan. Unang-una sa lahat, wala po akong access na makapaghawak ng mga ganong papeles. Paanong wala? Yung position mo nga, yan oh. Creating technical documentation for defense policies. Oh, ano yan? Ngunit sa nakakayaman po sabihin, Diba sinungaling ka na? ngunit sa kailangan ko makapagtustos sa aking kapatid sa aking paggagamot. Gumawa Nagdadialysis ka. O, paano ka natanggap sa DND? ako ng paraan upang maipaniwala sa kanila na lahat ng sinusulat ko ay may katuturan. Gaano katagal itong palitan nyo ng mga sinusulat mo, tas tatawagan ka, Halos 3 taon. tapos I understand 3 taon. napunta ka rin sa ibang trabaho? Opo, Mula DND, saan ka napunta? napunta po ako sa Navy. Tapos, DND, tapos Navy. nung nasa Navy ka na, ano nangyari? Nung nag-Navy na po ako, ang nangyari po kasi noon, bago pa man po ako lumipat, nararamdaman ko na po natatanggalin ako. Oh, naramdaman natatanggalin. Ano kayo nagkakabayaran? Paano mo natatanggap yung bayad? Nung una po, pinapadala sa akin ni Ate Harley via GCash Oh, di may paper trail tayo. Gcash. or bank transfer. Okay, tapos? Sa mga kasunod po na buwan, ang nangyari po, magpapadala po sila ng pagkain through food delivery service. Ah, may ganun. Meron po. Sa, Kunwari, papadalang ka ng pagkain, tapos, sa loob po noon, meron pong food delivery, may pagkain naman po, pero sa ilalim po may sobre. Aside po Grabe. No? doon sa food delivery, meron din pong bag drop. Parang mga unbelievable ba? bag drop. Yes po. Aha, yung bag mismo na may pera, Opo. ihuhulog saan? Madalas po iiwan Biruin ninyo, una, GCash. May trail na yun ha. Kung talaga siya, ipakita niyo ebidensya na ganyan, meron talaga. Pangalawa, ipakita niya yung conversation. Na meron silang conversation, nagchat-chat sila. sa package counter ng mga sikat na mall or sa service locker service. Package counter na sila.
na available na malapit. Tapos, dun mo nakukuha yung pera. Opo. Malaki ba? Bakit bag? Madalas po maliit lang po siya na pouch na nagre-range lang po ng 4 digits. Pero minsan po, kapag yung mga output na ginagawa ko, 4 digits, ilan yan? 4K? pag nakikita nila na medyo kakaiba, almost dumadaan po sa 5 digits, 4 digits. 5 digits? 10K? 5 digits po. Ngayon po madalas po sa bag drop, meron na po kasi ngayong free-to-use lockers. Tapos, yung susi, Hindi po siya susi. code. Code. Okay. Electronic. So, binibigay lang yung code sa'yo. Magte-text lang po sa akin kung anong oras pwede i-pick up tapos yung code. In-explain ba sa'yo kung bakit from GCash or fund transfer naging food delivery na tsaka mga bag drop na yung palitan ng pera? Para iwas daw po sa mga paper trail. Para walang paper trail. Kasi di ba parang napaka-komplikado pagka binasa mo yung mga spy novel at saka yung mga movies, may mga code, di ba? May mga ganyan. Dito, sa naging takbo ng operations ninyo, paano kayo nag-uusap? Paano kayo, phone, text, email, ganun ba? Actually po, paiba-iba po. Nung una po, Telegram. Iba. Tapos palipat-lipat po hanggang sa magbigay po siya ng application na hindi siya common. Anong application yun? WeFund. So kung WeFund. Tingnan nga natin. WeFund. WeFund. Naglolo ko nito tayo eh. Ano ba yung WeFund na yan? Ano to? Ano yung tanong niya? Ulitin nga natin ang tanong. Hindi siya hanggang sa magbigay po Ang siya. tinatanong yung modes of communication Nung una po, Telegram. Telegram. Telegram, alam natin yun na mode of communication yan. Palipat-lipat po hanggang sa magbigay po siya ng application na hindi siya common. anong application yun? WeFund. So WeFund. Balikan natin. Paano naging communication itong WeFund? Walang iya talaga. Madriaga, pinaniwala nila. Tapos ito, blockchain, decentralized crowdfunding. Funding to WeFund. Hindi na. Walang iya. Harap-harapan tayong pinagsisinungalingan nito. This is a fintech lending platform that connects property developers with a panel of... Walang iya talaga. kung ifo-forensic exam, Lawrence, yung phone mo Wala talaga invento to. at saka yung computer mo, yung laptop mo, matitrace ba lahat to? Ang sagot niya dapat, oo. Anong sagot niya? Hindi ko lang po sigurado kasi wala po akong ideya kung paano po. Yung sa mga technical po. Hindi yun ang tinatanong natin. Syempre makikita to lahat sa computer at phone mo. Anong technical? Hindi naman ikaw gagawa eh. Hindi ikaw gagawa niyan, ng forensic na yan. Yung mga pinapadalang app sa'yo, yun di mo alam. Opo. Pero yung mga textan nyo ni Harley, mababalikan ba yon? Actually po, na-surrender ko na po Oo, ganun Na-surrender ko na po lahat yung mga gadget ko. lahat. Okay. ng gadget ko po. Pati yung mga number na ginamit Opo. nung Scott, yung mga ganyan. Punta na tayo doon sa Diba, dapat ang sagot niya doon eh. Meron ka akong pruweba ng communication sa aking phone. nalipat ka na ng trabaho from the Department of National Defense, napunta ka na ng Philippine Navy, tama? Yes po. Kinuha ko lang po yung suggestion ng isa sa mga nakausap ko before na, may opening dito, try natin. Baka Wow, nasa DND ka? Hindi ka naman tinatanggal sa DND. Tapos bigla kang lipat ng Navy. sakali po ako mag-apply, pinalad, tinanggap po ako. Nung Grabe, tinanggap. Lakas mo. nalipat po ako ng Navy, laking tuwa po ni Ate Harley at laking tuwa din po ng handler. Nung una po, nung nalaman po nila na natanggap po ako sa Navy, laking tuwa po nila na nagbigay po sila ng bonus. Dahil Wow! nalaman nila na, mas maganda na yung papel na magagawa nito. Mas maganda na kasi ando na siya sa mga interest na gusto namin pag-usapan, which is usaping pandagat. Sa
Natatawa talaga ako dito. Eh, kung nasa DND ka, nandiyan na lahat yung information eh. Hindi mo kailangan pumunta ng Philippine Navy. West Philippine Sea. Okay. Tapos, Simula po noon, naging mas specific na po yung mga impormasyon na hinihingi nila. gaano ka-specific? Ano yung mga interest nilang impormasyon? Gusto po nilang makuha ang plano ng Navy tungkol sa RORE. Yung rotation and resupply Yes po. missions ng Navy sa West Philippine Sea, tama ba? Opo. Ito yung kung kailan magpapalit yung mga shift ng mga sundalo na nakadeploy doon. Tama po. Aside po doon, I mean, pinaka-basic question dito is, ano ang ano yung pakialam nila or ano yung concern nila doon sa RORE mission? Kasi status quo naman tayo eh. Patuloy pa rin naman for how many years already na nagkakaroon tayo ng resupply mission dyan sa may Ayungin Shoal. Bagamat meron mga girian, pinipigilan, pero patuloy pa rin. Kumbaga status quo, yun ang nangyayari. From past administration hanggang sa ngayong administrasyon na ito. Kasi, bagamat pinipilit ng China na alisin natin yung BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal na yan, hindi natin inaalis, wala naman silang magagawa. Wala silang ginagawa. Maliban sa from time to time, ginigipit tayo na papunta yung RORE mission boats natin dyan sa Ayungin Shoal. Yun lang naman nangyayari. So ano yung concern nila? Unless kung meron silang gagawing action, and it has been done over and over, many decades, many years na nangyari yan, wala naman silang ginagawa. So ano yung concern? Ano pang kailangan nilang malaman sa RORE missions? Di ba? Very big question. Kasi for all we know, yung mga isla-isla dyan sa Spratly, like Scarborough Shoal, nilagyan na nila yan ng kanilang military facility. Kumbaga status quo na ito eh. gusto po nilang malaman palagi ang plano ng Navy kung nagkakaroon po ng malalang sitwasyon sa West Philippine Sea. Most specifically doon sa June 7. Langiya talaga. Nagkalat yung ships nila dyan, Navy ships na yung ano nila, yung Navy nila, nagkalat sila dyan eh. Ano pang kailangan pa nilang malaman? I mean, the intelligence of China, punong-puno yan na hindi nila kailangan, alam mo yung, kailangan the so-called spy. Na parang pumunta sa, di ba? Hindi, it's very, ano yan eh, very unlikely na kailangan pa nila talaga ng, ano yung tawag doon? Yung tao o isang paa na kailangan pang umapak sa Pilipinas para malaman kung ano yung nangyayari sa atin. Marami silang pamamaraan na hindi kailangang kumuha ng spy or ng isang tao or foot soldier o kung sino, foot spy na dyan. Kailangan pang pumunta sa Pilipinas para gawin lang. Tapos kukuha pa sila ng isang spy na Pilipino. Eh kung kukuha sila ng spy, hindi Pilipino. Dapat descendant yan ng China. Kasi we're talking about loyalty sa isang country. Isipin nila, ikaw ba magtitiwala ka na ang mag-i-spy para sa'yo? E taga doon sa bansa kung saan ini-spy mo yung lugar? Pilipino pa rin yan. 17 incident. Ano yung June 17 incident na yun? Yun po yung may naputulan na daliri na sundalo. Yung nagkagirian. Opo. Tapos may taga-Navy ba o Coast Guard na naputulan ng Opo. daliri? Tama? Okay. Ah. Tapos, Gusto po nilang malaman kung ano yung susunod na plano ng Navy. Grabe, parang grade 1. Gusto nilang malaman kung ano yung susunod. Alam nyo, regardless kung ano yung plano o gagawin ng Pilipinas, wala na sila doon. Wala silang, hindi yun yung concern nila. Kasi whatever actions Philippines will take or anong gagawin nila, prepared ang China. Ahead of time, advance. So para sabihin na, hindi,
kailangan natin ng spy para malaman natin. And umaasa kayo dito sa tao na wala namang specifics information na naibibigay sa inyo for 3 years. My God. Gusto pong malaman nung ni handler, papadaan po kay Ate Harley na ano yung plano ng Navy. May naputulan ng daliri, nabutas yung tugboat. Gusto niyang malaman kung bakit wala pang nangyayaring mas intense na plano sa parte ng Navy. Diba? Technical assistant ka. Pero yung kinuha mong spy, technical assistant. Gustong malaman ang plano. Siyempre, ano yan eh. After this incident, may command conference yan. Mga commander, mga higher ranking officials ang mga nandun. Pagmimitingan nila yan. Tapos yung kausap mo na spy, technical assistant. Kung nag-iisip kayo na kumuha dito, ano ang maibibigay ng isang technical assistant? Kung ang gusto nyong malaman kung ma-activate ba daw yung Mutual Defense Treaty, at saka ano kung ma-activate yung Mutual Defense Treaty? Di ba prepared ang China regardless? Alam natin na it has been so many years, many decades already since the establishment of Mutual Defense Treaty. I never po na-activate yung Mutual Defense Treaty. Tapos kukuha ka ng isang spy para tanungin mo sa kanya, no, ano i-activate ba nila yung Mutual Defense Treaty as if parang takot na takot ang China? Tatanong nila kung maa-activate ba ang Mutual Defense Treaty at gusto nilang malaman kung ano ang susunod na rules of engagement. Mapapalitan ba ang plano ng Navy ukol sa rules of engagement sa West Philippine Sea? Ano mo yung tipong parang natatakot yung China sa susunod na galaw ng Pilipinas? Wow, grabe. Doon na rin po nagsimula na mas mag-init sa akin si Ate Harley at si handler. Kasi yung mga sinusulat ko po at naibibigay ko po na impormasyon, wala silang mapupulot na something more. Exactly. Wala silang mapupulot. Pero how come they are retaining you for 3 years? Very big question yun. Most sa mga nasulat ko is galing lang din sa public articles and sources. Yun na naman po ang naging problema. Kumbaga, akala nila porket nasa Navy na ako, alam ko ang magiging plano, alam ko yung mga papel, alam ko yung mga proseso. Sasabihin ni Ate Harley sa akin, i-forward yung direct message. Tingnan nga natin kung ano ba yung qualifications ng maging spy. Spy for China. Qualification, kailangan, ano to? China's intelligence, ayan, thousands, specialized technical academic knowledge, target scientists, ayan, scientists daw, professors, engineer, researchers. Oh, hindi naman siya researcher. Ano siya eh, writer siya eh. With access to cutting-edge technology, fields, artificial intelligence, quantum computing, aerospace, advanced manufacturing. Hindi niya ito possess, mga to. Participants in Chinese talent plans, 1,000 plans, yung mga to. Current and former government employees, defense contractors, legislative staffers. Wala sa mga ito ang kanyang qualifications eh. Chinese students studying abroad, member of overseas Chinese communities, sometimes foreign national with financial and ideological connections to China. Pilipino to eh. Oh, pro-China alignment. High intelligence and prudence. Wala siya mga yan. Walang iyang talagang yan. Ni handler, sasabihin niya na, your partner is incompetent. Partner po kasi ang tawag sa amin ni Ate Harley. Your partner from
The Navy is incompetent. He's no longer serving us well. His articles are repetitive. He should be ashamed because we helped him through his dialysis. Nanunumbat na. Opo. Walang iya. Sana tinanggal ka na dapat. Okay. Hanggang sa dumating yung punto na nakapagbigay ako ng iilang dokumento na mula sa isang opisina sa Navy. Ngunit itong dokumento na to, kahit na pagbalik-balik ta rin ko man ang mundo, hindi ito masasabing secret or confidential. Pinangunahan na niya tayo para hindi siya subject for treason. Kasi hindi daw ito may tuturing na secret o confidential. So wala siyang binigay na high classified. Pero nung nakapagbigay ako ng papel na hindi naman classified, papel na hindi naman classified, pinangunahan niya tayo eh. I mean, you could imagine, bibigyan ka ng papel, supposed to be classified, pero hindi classified. Tapos nauto mo sila. I mean, they're from intelligence, counterintelligence. In short, they are from they're commanders. Spying, espionage for China. Tapos tatanggapin lang nila yung bibigay mo na hindi naman siya confidential at classified. laking tuwa nila. Laking tuwa daw nila. Kuha kang papel. Then simula po noon, na-transfer na po yung komunikasyon ko mula kay Ate Harley, direkta na po ako sa handler. Kay handler na mismo. Opo. Sino tong handler na to? Si Scott. Si Scott ang pangalan niya. Yes, yun po ang sinasabi niya sa akin pangalan. Nakita mo siya mismo o na kausap lang? Kausap lang po. O anong sinasabi ni Scott? Pag tinatanong ko po si Ate Harley, ano po ba nationality nito? Si Ate Harley po kasi, madalas po siyang nakakapag ibang bansa. Madalas po siyang nakakapag Hong Kong. At nagkikita po sila na handler. Ilang beses na rin po na ipangako sa akin na may papadala ako sa Hong Kong. Ngunit hindi naman po nangyari yun. You're assuming na nasa Hong Kong itong si Scott. Opo. Tama? Opo. And then? Siguro po, ang iisang pinanghahawakan ko lang din po is yung sasabihin ko man nakakahiya, yung inggit ko po kay Ate Harley. Kasi po si Ate Harley nakapagpundar po ng bahay, nakapagpundar po ng sasakyan. Kada buwan. Matanong ko lang sa mga nakakaalam. Kasama ba si Harley sa nahuli? Kasi Harley will give us the evidence sa conversation nila nitong si Scott na ito. Every 2 months. Or even ito, conversation nila ni Harley. Nakakapag-travel. Sobrang sama lang ng loob ko na ilang taon ko nang ginagawa to pero hindi pa rin parang na itutupad din sa akin, nabibigay din sa akin yung mga pangako nila. Ito naman po, nung simula po nung nakausap ko po si Scott, mas tinatry niya pong maging personal as a boss. Lagi niya pong sinasabi sa akin, "Hey Lawrence, you are such a good partner. You write well. I see myself in you. I am proud of you for having this disease but still working for yourself, for your family, and I wish to meet you soon in person." Ang nangyari po sa bawat usapan namin ng ganun, sunod-sunod na po yung tinatanong niya sa akin. Tungkol saan? Tungkol po specifically sa kung kailan Sa Rory na naman. ang magkakaroon ng RORE, sino ang nagpa-facilitate, kaninong opisina, yung roster, kung sino man ang alamin natin. Ano sabi? Kasi sino daw nagpa-facilitate? Kaninong opisina? Kasi itong mga sinasabi niya, pwede naman itong mag-google. Ba't kailangan pa siya? Who is facilitating RORE mission? Tignan natin. I mean, modern na ngayon, lahat nalalaman ninyo. Ayan. AFP. Walang talaga to. Who is facilitating? Ano pa yung tanong niya? pa-facilitate, Kaninong opisina. O di AFP. Yung roster, kung Yung roster. sino man ang Diba? I mean, provided na sa internet. Tapos kailangan pa siya. Ito. Key facilitators and partners. Armed Forces of the Philippines. O kaya yung Westcom. Coast Guard. Yung BRP na 2, Cabra at saka Sindangan. Walang iya talaga. Even DFA. NTF, WPS,
civilian contractors. Niloloko talaga tayo. Yung roster daw, who are the rosters? Who are the rosters of RORE missions? Wala talaga, niloloko tayo nito. Meron lang gustong tumbukin na naman ang gobyernong ito. Ayan, sino yung mga roster? O yan, Browner, Admiral Carlos and Torres, Facundo, and 79 Navy personnel. O ayan, mga yan. Loko-loko pala to eh. Roro ang sasabak sa RORE. Ang lagi ko pong I mean, babayaran mo ito? Para lang yung sa information na nakukuha mo naman sa internet. nasabi sa kanya, Scott, unfortunately, it might take some time Anong it might take some time para makuha information? Ayan na nga oh. Nakuha na namin. from me to get those information, most specifically sa roster, kung sino yung pupunta, sino yung sasabak. So, from time to time po, ma'am, lumilipas yung mga linggo na sinasabi ko sa kanya, I'm still trying to get information na nagiging So, ini-scam mo siya. impatient siya. While waiting po, nagkakaroon pa rin po siya ng mga additional questions na gustong itanong. Hey, Lawrence, I saw that the Philippine Navy hasn't had an engagement with US. Can you get me information? What were I mean, okay sana kung kukuha ka ng spy. Tapos yung spy mo, ahead of time na mangyayari yung pangyayari, nakukuha mo na yung information. Pero, itong si Scott, nakukuha na niya yung information nung nangyari na. So, anong saysay nitong sinasabi nilang spy kuno? the points raised? What are the plans? Mga ganong tanong. Mga ganong tanong. Bilang isang di hamak na empleyado lamang, wala pa rin Empleyado lamang yan po akong access sa mga ganong impormasyon. Walang access sa ganong information pero spy siya. Yung mga impormasyon tungkol sa roster, sa pangalan, kung sino, sa mga contact number na gusto niya makuha, kung sino man ang sasabak, hindi ko po naibibigay yun. Lagi ko pong sinasabi na I will try my best to Ayan na Sabihin mo din kay Scott Kay Scott i-search niya ito meron na. get that information. I'm trying to also be careful considering that there is an security. Dahil noon pa man po, nung nalipat po ako sa Navy, sumakto po na may balita na pumutok na civilian na nakapagbigay ng access sa domain ng Philippine Navy, ICT. Takot na takot po ako noon. All this time, nakausap mo itong si handler, tapos sa mga hinihingi niya sa yung impormasyon, medyo maselan. Alam mo ba kung sinong nasa likod nitong si handler? Kung anong bansa? Ang alam ko lang po, based lang din po sa sinasabi ni Harley na nasa Hong Kong. At tuwing nagpupunta pong Hong Kong si Ate Harley, nagkikita po sila. And nakikita ko po na palaging marami binibigay si handler kay Ate Harley ng mga bags. Ano? Tuwing Ulitin nga natin. alam ko lang po, based lang din po sa sinasabi ni Harley na nasa Hong Kong. At tuwing nagpupunta pong Hong Kong si Ate Harley, nagkikita po sila. Tuwing nagpupunta ng Hong Kong, nakikita po sila. And nakikita ko po na palaging marami binibigay si handler kay Ate Harley. Nakikita ko na palaging maraming binibigay si handler kay ate ng mga bags. So, nandun ka. Ng mga bags, ng mga cellphone, pera. Inassume mo ba to na China Nakikita mo, nandun ka. itong nasa likod nitong lahat ng mga ginagawa ninyo? Sa totoo lang po ma'am, simula nung nagtatanong na po, nung nasa National Defense pa lang po ako, simula po nung nagtatanong po sila tungkol sa internal na usapin ng department, alam ko na po sa sarili ko na parte po sila ng gobyernong China Yun ang gustong tumbukin nito. sa pagkuha ng impormasyon mula sa Pilipinas. Nako, nasa gitna tayo ng oil crisis Ito pa yung mga balita na gusto nyong ilabas. Paano tayo tutulungan ng China nito? Hanggang sa dumating po yung isang punto na may gusto siyang malaman about sa isang brigade ng Philippine Navy. Ito tignan nyo, dito siya huli Hanggang sa dumating yung isang punto na may gusto siyang malaman about sa isang brigade
ng Philippine Navy. Anong brigade po yun? Ito daw po yung 40th Navy Brigade. Gusto Okay, tingnan natin. Ano yun? ng Philippine Navy. Ito daw po yung yung 40th Navy Brigade. So, titignan natin kung meron ba. Ayan. Tignan natin kung merong ayan na. Tinanong natin si kung meron bang 40th Brigade sa Navy. There is no unit designated as the 40th Brigade in the Philippine Navy or the Philippine Marine Corps. Walang hiya talaga. Ayan malinaw. Yan. There is no unit designated as the 40th Brigade. So ano yung tinatanong? Ano sabi mo? Ulitin natin. malaman about sa isang brigade ng Philippine Navy. Ito daw po yung 40th Navy Brigade. Gusto niya pong Ayoko na. Stop na tayo dito. 40th Navy Brigade. Wala naman 40th Navy Brigade. Saka tatanungin mo kung sino yung commander ng Navy. Dito pa lang. Sino bang commander? Tanungin mo lang kung sino yung commander. Ayan Although hindi niya sinabing commander ito ng 40th Brigade kasi wala naman talagang 40th Brigade. Commander ng Philippine Navy is ito yung 40th Flag Officer in Command is si Adasi. Hindi siya yung Adasi. May current. Ito yung current. Si Jose Maria Ambrosio Ezpeleta. Sa yung 40th Commander ng Westcom naman, Westcom, West NC, is si Sibala. Pero there is no such thing as 40th Brigade. So dyan pa lang, we will stop na kasi bistado na siya, roasted, exposed na siya na nagsisinungaling siya. Ang tanong ngayon, papaano ito pinapaniwalaan ng DND, AFP, Navy, Browner, Tariela? Paano ninyo nagagawang paniwalaan ito? Di ba? Magtatanong yung SCAT, 40th Navy Brigade. Wala namang 40th Navy Brigade. So doon pa lang, tapos na ang usapan. Hindi ito totoo.